Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Makakapiling natin via Zim. Papaya! The Presidential Communications Office Undersecretary, Palace Press Officer Claire Castro, Yusek, Auntie Claire, gandang hapon. Yes, good afternoon Tony and Rika. Nakikinig ako kanina kung sabi niyo hindi niyo na naman naramdaman yung bagyo, ay rather Yung Lindol. Yeah. Oo, sabi ko kasi kahit malapit yung nangyari kung malapit sa Manila yung Lindol, di niyo mararamdaman talaga yung dalawa. Kasi kayong dalawa, Lindol na kayo. Kabog-kabog. Ang fresh mo lagi, Auntie Claire. Pag tinitin ako si Auntie Claire, parang lagi ilaw stressed. ang... Oo. Alam mo naman? Ilaw ba ang sikreto? Yeah. Yan ang sikreto, dapat marami ilaw. Marami. Oo. Vloggerist ang oo, maraming oo. ilaw. Kahapon, yung syempre naging mainit na usapan ay kung paano dapat magtratuhan ang officers of the court or ika nga ay mga abogado, lalo na kung sila ay nagtapat sa isang trial bilang prosecution or depensa. Bilang kayo ay isa ring officer of the court. At litigator din ito. Litigator. Oo. Ako litig lang ay litid lang pala. Litigator. Paano ba talaga dapat ang tratuhan ng mga abogado sa isa't isa kung kayo ay magkatunggali sa isang kaso? Actually, no, Tony and Rika, kapag ka nasa loob ka na ng courtroom, medyo talaga mainit yan. Pero naggagalangan pa rin yan. Lalo na kung ang kalaban mo may edad sa'yo. Nandun yung, sabi nga yung respeto, di ba? Although sinasabi lagi natin, ay teka lang, kasi meron din naman may mga edad talaga naman kung mambuli sa mga bata. Pero hindi naman di ba? Ibig sabihin, yung mga bata, syempre pag feeling naman nila, mabubuli sila. Lalaban talaga yan. Pero di naman, wala naman ako nakita on the part of Attorney Kapunan. The usual lang, di ba? At medyo siguro, ito lang yung take ko. Observation ko lang to. Kasi kapag ikaw ay bata, katulad ni Attorney Ferrer, tapos ang nakasagupa mo ay katulad ni Attorney Kapunan, pride yan eh. Alam mo yun? So, nandun yung thinking na, hindi ako dapat magpagapi. Hindi ako dapat magpatalo, di ba? Kasi Attorney Kapunan yan. So feeling ko nandun lang, kaya medyo hyper lang yung dating ni Attorney Ferrer. Pero syempre, habang pinapanood ka ng publiko, kailangan rin naman pakita mo na may sense, di ba? Yung pagtatanong mo o yung paglalahad mo na argumento, ang problema kasi yung merong bang, anong tawag dito? Yung distinction between ano yung pinapayagan na tanong. Leading question at misleading versus misleading question. Yung misleading tuloy, akala nila beauty pageant yon. Misleading. Hindi, wala. Hindi yung title holder. Hindi pala. Hindi. So ano ba, Yusek Claire, ang papayagan? Leading question o misleading question? Depende, no? Depende yan. Kasi kapag ikaw ay witness mo, yung nakaupo, diba? Kumbaga direct examination yon. Hindi allowed ang leading questions. Kasi bakit? Gina-guide mo siya eh. Okay. Diba? Parang coaching. Did you see? Did you see this car running? So, mag-yes or no na siya kasi pinifeed mo. So, hindi pwede yun. Hindi pwede pag witness mo. Pag witness mo. Pag witness mo. Pag direct examination ka or redirect. Pero pag cross. Pero pag cross-examination, usually talaga, ang gagamitin mo dyan, leading. Kasi ang tendency mo is to let her or him to answer yes or no lang. Kasi doon mo siya makukuha eh. Mabibitag mo siya sa yes or no. But, kahit na yes or no lang yung gusto mo, na sagutin niya, hindi pwedeng misleading questions. Pag nakita mo na, ang misleading kasi ganito, no? Meron kang binabago sa facts mo, sa question mo, na hindi yan yung sinabi ng witness. So, mababago mo siya doon sa pagtatanong mo kapag hindi mabilis yung lawyer ng kabila, yung lawyer ng witness na nakaupo o yung witness ngayon, pwede siyang lumusot tapos yung witness naman ay hindi mabilis mag-pick up, matatrap siya doon sa yes or no. Ayun, okay. Matatrap siya doon sa yes or no, na kapag sumagot ka ng yes, mali ka pa rin. Pag sumagot ka ng no, mali ka pa rin. Kasi na-mislead ka eh. Pero diba? Hindi pwede yun. Di ba ako pwede mag-argue kung ako yung witness? Hindi naman, na-mislead ako, di po ba, Attorney Claire? Di ba ako pwede mag-argue na, wait,
Ikaw mismo magsasabi, your question is teka lang, misleading. parang nalito ako doon sa si ganon. counsel. Si counsel dapat ang mabilis doon. Hindi si witness. Si counsel, hindi si witness. Si counsel, pero kung medyo natutulog si counsel, halimbawa ako yung witness, syempre alam ko halimbawa, no? Ako yung mismo, I cannot answer that with a yes or no. Sabi din yun witness, eh. Oo, di ba? Oo. Oh. So, pero dapat, ang mabilis doon, yung counsel. Na, objection, Your Honor, that's misleading. Okay. Tapos sasabihin ng presiding officer, the witness is not responsive. Please answer the question with either yes or no. Dapat maintindihan din ng judge yun. Alam niya dapat yun kung misleading na. Kaya, dito napansin ko, kasi medyo si Atty. Ferrer may pinupush. Pero, di ba, meron kasing dalawang issue eh. Reward and for info. So, through Senator Cheese, naliwanag na siya, di ba? Magkaiba kasi siya. Yung for reward and for info na babayaran mo. After maipaliwanag ito ni Senator Cheese with his own questions, bumalik na naman si Atty. Ferrer on her issues. Parang nawala yung pinaliwanag na magkaiba yung sa reward at saka information. Bumalik na naman siya doon. Kaya nagsalita na si Atty. Kapunan na, teka lang, sabi niya, that's misleading kasi pinagsasama niya yung idea about the reward and the information. Okay. Baka dito niya alam yun. Kasi nga, parang tuloy na babatikos, di ba? Yung abogado ng depensa na either sinasadyabay na itong or medyo hindi rin niya kabisado yung tinatanong niya. I don't think na strategy ito. Ako sa akin Hindi tingin sadya. ko yun lang yung gusto niyang matanong. Kasi doon siya nakafocus eh. Gusto niya kasing ipakita na dapat sumagot si witness na hindi kailangan na merong marating, hindi kailangan na merong ipakitang may nahuli. Kasi pag nag-yes kasi si witness na, hindi kailangan may mahuli. So di pasok ngayon na, ayan naman pala, ayan wala namang report na nahuli ang OVP. So pwede naman pala kahit walang nahuli. So alam niyo yun, doon niya gustong papuntahin. Kaya very cautious si witness na magkaiba po kasi yan eh. Pero ang pinipilit niya kasi lagi is yes or no, which is hindi tama. So parang alam ni witness na hinuhuli nga siya, na binibitag siya. Yes. Tingin ko doon. Kasi aware alam niya yung sagot niya eh. Diyan din sa pag ganong klaseng line of questioning, attorney, no? Umalma si Attorney Kapunan nung sinabi na, let the witness finish her question, her answer. Kasi pag nasagot na niya, yes, pero po kasi, or yes, can I explain myself? Sinasabi na siya, counsel correspondent keeps interrupting the witness. Yes or no parang only. Ganun, diba? Gaganon lamang. Parang kung kunyari po, ang tanong, sabihin natin yung sasakyan. Nakita mo bang umaandar yung sasakyan? Opo. Pero kasi po pababa ng hill, hindi na brake, ganyan. So umaandar. Di po, may ganong reasoning. Pinuputol agad. Sinasabi na yes or no ka lang. So di po ba yun parang your frame, ito yung nagpe-paint ka ng picture na gusto mo ipaintindi sa mga tao, pero di naman talaga yun kasi may gusto nga siyang i-qualify sa kanyang sagot. But that's allowed in court. Yun nga, allowed po ba yun? Okay, kung ako ang nasa cross-examination, i-require ko talaga na sumagot siya ng yes or no, pero hindi through a misleading question. Hindi yes or no lang. Ipapa-yes or no ko siya. Kumbaga yung tanong ko is categorical, hindi yung parang opinion lang. Kasi yung questions kahapon parang opinion. Yes. Sa tingin di ba? Kapag walang nahuli, di ba? Pwede ba yon? Medyo siya, hypothetical kasi tanong. Yung mga tanong. Di ba? Pwede ka kasi mag-yes or no na tanong, pa-yes or no. Ayun. Kung halimbawa, ang nakita mo ba, di ba, ang nakita mo ay kulay red. Di ba? Ayun, diretso yun, di ba? Ang nakita mo na kotse ay kulay red. Tama? So, hindi niya na kailangan mag-explain doon. Pag nag-explain siya doon, haharangan ko siya. Kasi I'm only asking kung anong kulay yung kotse na nakita mo. Okay. Diba? Doon kasi sa question kahapon is, hindi basta kasi pwede yes or no kasi nga may ibang nakalagay sa joint circular, hindi yun yung tinutumbok ni Attorney Ferrer. Kaya umaalma
si attorney. Kasi ang sabi niya, ang alam niya lang about confidential funds is based on the joint circular. Yeah. Pero si attorney kasi lumalabas doon sa joint circular na alam lang ni witness. So, the Ganun witness yung is nangyayari. incapable. The Dahil ang alam lang ng witness ay yung alam niyang joint circular. witness is not competent to answer. Ganon ha, Ate Claire, di ba? So, ang sakit kaya sa puso pag sinasabihan yung witness is incompetent. Parang, hindi naman. CPI, hindi ako nga lang Ay, yun. ikaw Parang lang ako yung na-hurt for them. grabe. Ganito yan kapag ka nag-object na, Your Honor, the witness is incompetent. Hindi ibig sabihin na incompetent ka, but incompetent ka because hindi mo alam yung facts doon or hindi mo alam yung pinaka-issue doon. So halimbawa ikaw, halimbawa ito example. Hindi ka privy sa isang dokumento na pirmahan. Tapos iko-question ka, Rica, did you see Tony sign the document? Ay hindi, wala ka, hindi ko witness, di ba? So mag-object ako. Objection, Your Honor. Incompetent. He's not privy to the document. He's not even party. To the document. So, Kaya pala sinabi ni Attorney Kapunan doon at Claire, Attorney Claire, no? Nung sinabi niya na the Attorney Ferrer keeps on asking questions about what Attorney Wamil did before. 'Di ba? Kung alam mo ba yung pinirmahan o yung nakita ni Attorney Wamil dati, kaya siya umalma doon because that's an opinion na hindi naman din niya mabibigyan ng patotoo kasi wala nga siya on the events ni Attorney Wamil yung nandun to witness it. Saka hindi kasi rin pwede na may, let's say nag-testify si Attorney Wamil tapos itatanong mo yung sinabi ni Attorney Wamil doon sa isang witness para paglabanin yung kanila opinion, iba, hindi pwede yun. Ma-o-objectan ka doon. Oh, ganun pala. So, mahaba-haba pa po itong impeachment, no? Pang 15 days pa lang, pero pakiramdam ko, ilang buwan na nating tinatakil ito. So, talo naman tayo na different matter, Attorney Claire, no? Yung lumalabas po ngayon na tinatawag nila leadership funds na may mga natanggap daw po ang ilang mga senador. Actually, parang lahat daw po ng ay nakatanggap nito. Meron po ba talagang katotohanan o meron po ba talagang basis itong sinabi ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan when he said this? Ako kasi personal, ngayon ko lang siya dinadinig. So talagang tinawagan ko po yung opisina po ni Vince Dizon para malaman kung itong leadership fund. And pati yung DBM, kung meron bang leadership fund kayong pinag-usapan, ang sabi ng DBM ay wala silang alam doon kasi kung may usapan man daw si Secretary Bonoan with the senators, sila lang daw yung nakakaalam noon. Kahit si Secretary Vince Dizon ay walang alam sa ganung usapan. So, kung meron man tong leadership fund, so most probably ang nagkakausap lang ay mga taga DPWH at the time. Saka kung sino man yung concerned na official. Hindi siya talaga kumbaga line item na nakalagay talaga specifically title leadership fund. Parang ginawa lang ata ni dating Secretary Bonoan yun ng sariling titulo. Siguro po kasi hindi po talaga siya, ngayon lang po siya nadinig Oo nga. Doesn't exist. Hindi po namin alam At saka anong connect nun sa Public Works and... Yung leadership fund, ang kwento ang testimonya kasi ni dating Secretary Manny Bonoan, ito ay, kumbaga, inilaan para daw sa mga priority infrastructure projects ng bawat senador. Ng mga senador. So lahat daw nakatanggap nun. Depende pa daw sa halaga. Iba-iba daw yung halaga. Basta 500 million, umaabot pa daw ng 1 billion. Pero, kung magkakaroon nga ng item na ganun in the budget, wala naman sigurong title na leadership fund. Pero saan kaya hinugot yung perang iyon kung meron mang at ibinigay? 500 million times 24 yan. Kasi nga, ang sinasabi, ito daw yung mga allocable, di ba, Yuse Claire? Most probably, oo, kasi sila din naman nagsingit dyan, yung mga mambabatas. At baka, wala po akong personal knowledge. Ito lang yung maaari kong maisip. Pero hindi ko masabing ito yung katotohanan. No? Pwede kasi na may nilagay silang proyekto. Baka no? Nilagay silang proyekto pero hindi naman talaga nila gagawin yun. Di ba? May nakita nga daw po na paulit-ulit. May mga paulit-ulit before na mga proyekto na hindi naman na-check, di ba? Ni Secretary Bonoan, baka doon. Oo. Pero itong masakit yan di ba? Dahil nag-abot ba kayo sa gabinete ni Secretary? Yes, opo. Kasi
at the time na medyo umiingay na po ito, talagang kinausap ko siya. Sabi ko, Secretary, ano po ba to? Kasi kailangan ko din to ma-explain. So, nagkausap naman kami. Syempre, pag may edad na, talaga namang iba yung paggalang mo, di ba? Aray ko. So, hindi, ibig sabihin, kasi nung nag-usap kami, talaga, ako, wala akong nakita na may bahid Aha. na kamalian. Mas siguro kasi hindi pa naman kami ganun magkakakilala talaga. Oo. So, siguro kung ito alam ko na to, baka na-cross-examine ko na si Secretary Bunoan. Baka nga. Tanong ko na to. Pero kasi yun nga din ang isang bagay na siguro no, nung panahon na nakaupo pa sa gabinete si Secretary Bunoan, kung naitatanong din sa kanya during cabinet meetings, di ba? Kung ano yung mga ibinibigay ng mga proyekto sa mga senador at saan pondo kinukuha. I mean, I don't know, if you sit in sa cabinet meetings with Secretary Bunoan before, tinatanong din ba siya ng presidente? Nakasama ko lang po kasi, nakausap ko lang po si Secretary Bunoan, Posona. Yan po, Posona. Okay. Nandun pa siya eh. At that time, medyo problema. Yun na po yung topic ng flood control, remember? Correct. Oo. So, kumbaga, sa akin, pag nakakausap ko siya, poker face, so, wala akong napansin. Sabi ko siguro sandali pa lang po ako kaya hindi ko alam kung ano yung mga dokumento nila. Yeah. Pangalawang pag-uusap namin at tinanong ko siya talaga patungkol diyan ay noong paalis kami, may biyahe po, I forgot kung saan ang biyahe namin nila Pangulo. Mayroong official visit, nakalimutan ko. So tinanong ko rin siya diyan. Tapos meron siyang nabanggit sa akin tungkol sa ibang mga projects pero hindi niya naibigay sa akin yung pinakadetalye. Siguro, baka feeling ko tuloy parang gusto niya na siguro mag-reveal sa akin at that time. Sayang na yung oras, hindi kami nagtagal nag-usap. Hindi mo tuloy na. Your 2 minutes were up, attorney. Nung nakausap mo si Sec Manny nun. Pero yun nga po, kung meron mga leadership funds from the get-go, no, hindi naman po yun lumabas noon. Ngayon lang siya lumabas kung hindi yun sinabi ni Sec Manny. Yes, opo. Pati po yung mga yung BBM metric something yung ginamit daw ni Yumaong Cabral. Yung metric BBM something, yung parang sukatan nila. Yeah. Wala po talaga yun eh. Parang inimbento lang po yun para lumabas na meron itong klaseng metric. Pero walang alam po ang Pangulo sa mga words na ginagamit dating Yumaong Cabral. Parang internal lang, no? Internal sa kanila. Internal nila, opo. And at the same time, siguro po, dahil ang Pangulo naman, kapag pinagtiwalaan ka kasi at ikaw ay opisyal, kailangan mo magtrabaho kasi ikaw ay pinagtiwalaan ng Pangulo. Nung nagre-report kasi si Secretary Bunoan at that time, parang ipinagpalaki pa ng Pangulo na ito na yung ginawa, na flood control projects. Tapos biglang, nung nasa abroad po si Pangulo, di ko po alam kung earlier, naramdaman niya na po ito, no? Pero nung pumunta po si Pangulo, remember nung na-invite siya ni President Trump? Yun yung dalawang bagyong magkasabay, may habagat pa, na talagang lubog ang Manila. Yeah. Talagang sabi, sa isip ng Pangulo, ano nangyayari? Di ba may mga projects tayo? That's the time po na, teka lang, kailangan natin tong saliksikin. So, ganun po yung nangyari kasi di ba, hindi naman niya iniisip, hindi niya iisipin na yung pinagtiwalaan niya, sila pa yung maaaring maging, parang bantay sa lakay. Oo. So, kaya hindi na po ito pinalagpas ng Pangulo. Sabi niya, kung may tatamaan, kailangan magpa-imbestiga. Pero ngayon, dahil nga po inilabas in open court hearing po ito, di ba? Yusek Claire, di ba? Yung sinabi ni dating Secretary Bunoan na merong ang leadership fund na supposed to being ibinibigay sa mga senador, ano po ang sunod na dapat gawin ng Malacanang tungkol dyan? Babalikan niyo ba yung mga, for example, yung mga nakaupo sa DBM dati, yung mga nag-attend ng mga bicameral conference tungkol sa budget, kailangan ho ba niyong balikan yung mga tao na yon? Ito po naman kasi ay nasa Sandigan Bayan na. Since nga wala po talaga nabanggit about the leadership fund, hindi ko na natanong ang Pangulo kung ito ay kumbaga papaimbestigahan pa na malalim kasi ngayon po lahat ng issue po ay nasa ombudsman na.
So, kung meron pa po sila makikita at maiimbestigahan, nasa kamay na po rin ng ombudsman yan. Mhm. Kung meron pa po sila nakikita patungkol dito, ay kailangan po itong imbestigahan. Hindi po natatapos. Sabi nga natin, siguro even after the term of President Marcos Jr., hindi pa po tapos ang pag-iimbestiga dito. Talaga. Kaya, ang dasal nating lahat, pati ng Pangulo, sana after ng kanyang term, yung uupo na leader, ituloy-tuloy po yung pagpapaimbestiga dito kasi hindi pa ito po natatapos dito. Wala pa po sa 2016 to 2020 eh. Yeah. Yung those projects ng 2016 to 2022, parang wala pang naiimbestigahan. Kasi yung naisip-isip ko lang, like for example, si Secretary Bonoan, nakadetene na. Meron ng kaso, dinidinig na sa Sandigan Bayan. Si dating Budget Secretary Amena Pangandaman, binigyan pa ng panibagong pwesto dun sa Islamic Bank. Pero sa ngayon ba, itong mga dating cabinet officials na to, sa tingin nyo, Yuse Claire, ay malaki pa rin ang kinakailangan nilang ipaliwanag sa kung meron bang katotohanan o basihan yung sinabi ni Secretary Bonoan na leadership fund. Kasi babalik tayo sa Budget Department. Saan nyo kinuha yung pondo na yon, di ba? Sa House and Senate Ways and Means Committee. Tanungin yung mga nakaupo nung kailan ba? 20th Congress. Saan nyo kinuha yung pondo na yon? Di ho ba, Yusek? Tingin ko dapat, oo. Dapat kasi makita ang pinanggalingan nito. Kasi kung sabi ko nga po, as of now, wala tayong personal knowledge. Kung between DPWH lang at saka mga public officials, tapos mapopondohan lang sa DBM, tapos maniniwala din yung DBM sa mga papel, baka lang, hindi rin nila alam kung ano yung nangyayari sa baba. Pero kung talagang may kasabwat, hindi pwedeng manatili silang inosente dito or feeling inosente. Talagang dapat ito mabuksan. Kaya lang, sabi rin natin, ang gusto rin naman ng Pangulo, kung may ebidensya na, ilabas. So kung may ebidensya sila sa mga dating opisyal ng DBM, pwede naman pong ilabas yan at doon naman po lahat magsisimula ang pag-iimbestiga. I have one more on this topic before ako talon on a different one, Attorney Claire. Unless meron ka pa, partner. Go ahead. Oo. Curious question lang, Attorney. Whatever happened dun sa mga files galing sa Cabral opisina files? ni Ma'am Cabral? Wala po ngayon na files na sa amin dahil nasa DPWH. Ang DPWH, that's po ng kanilang files, binigay na po sa ombudsman. Nung nirequest po ng ombudsman, lahat ng files ng DPWH, binigay po sa ombudsman. Kasama po din yung mga nasa computer files ni Ma'am Cabral. Opo. Nung nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari kay dating Yuse Cabral, nung nirequest po ito ng ombudsman, binigay po agad lahat ng DPWH. Opo. Tanong ako on a different topic, Attorney Claire. Nung SONA po, merong sinabi ang Pangulo. On the first part pa lang na talagang malaking pasabog, no? Although he did not name names, na kung sino nga yung iniimbestigahan na at maaring ang makasuhan na ng ombudsman, ang development po kasi ngayon is meron po mga 4 na nag-recant mula dun sa 18 Maleta Boys ng kanilang statement. So, hindi pa naman po natin alam if magka-crumble ba yung magiging kaso ng ombudsman dahil may nag-recant from the 18 Maleta Boys. Mayroon po bang sinabi ang presidente tungkol dito? Wala patungkol sa pag-recant kasi kung kami tatanungin, kung statement ng Maleta Boys against the president, ay dapat lang talaga nilang i-recant kasi walang katotohanan yun. Talaga mapapatunayan namin walang katotohanan yun. Pero yung kung meron silang sinabi laban sa iba pa, hindi na po namin hawak yun. And ito naman po, di ba, sabi nga nila kung masisira ba, magigiba ba ang kaso laban kay dating Speaker Romualdez. Kung malakas naman po ang ebidensya, tingin ko dapat hindi lang sila mag-rely sa Maleta Boys. Lalo-lalo na yung Maleta Boys, medyo questionable po yung mga statements dito. Ang dami nilang tinuro, pero hindi nila mabackupan. Ang dami nilang tinuro, tapos binabawi nila yung salita nila. So, paano kang maniniwala sa sasabihin nila? Pero, di ba, kung talagang may mga kaso naman po kay dating speaker, at ang dami, ang daming nagtuturo sa kanya. Nandiyan na si Erice, si Congressman Erice. Sabi natin,
sa lahat na nagtuturo, sama na natin si Congressman Irice, si Congressman Toby Chanco, sino pa? Si Senator Amy Marcos, sino pa? Kung sila Senator Alan Cayetano, kung lahat naman po sila ay may ebidensya dahil mabilis sila magturo, pumunta na po sila sa ombudsman dahil ang ombudsman po ngayon ay gusto ng matibay na ebidensya laban kay Speaker Romualdez. Mhm. So lahat po ngayon na ang tinuturo ay si Speaker, kung meron po silang ebidensya, punta na po sila doon at ibigay nila para maging mas matibay kung meron man silang ibibintang kay Speaker. Walang pagpipigil. Anuman, magmumula sa ehekutibo. Go ahead. So hindi kasi pwedeng nakakarinig tayo na puro bintang, buntang. Tapos hindi naman sila umaaksyon. So lahat po ng may alam, lahat na nagtuturo kung kanino man, punta na kayo po sa ombudsman o sa DOJ at magpalista na kayo bilang testigo. Ayun. Sa isa pang bagay, Yusek, no, dahil kung inaabangan din ito ng ating po mga kapwa manggagawa sa Metro Manila, kung hindi ho maglabas ng injunction, no, ang Pasig Regional Trial Court, dapat ituloy na daw yung minimum wage increase for Metro Manila workers. Meron ho bang naibigay na instruction si Pangulong Marcos Jr. kay Acting Labor Secretary Tolentino na ipatupad na yung retroactive pay sa mga manggagawa kung wala na hong injunction or hindi na ho mag-issue pa ng TRO muli ang Pasig RTC? Yes, alam naman po yan ni Secretary Francis Tolentino. Lawyer po siya. So pag alam niya na walang injunction at natapos na po ang TRO, wala na po dapat ipahinto. Oo. Ibig sabihin nun, retroactive to July, kung kailan dapat effective yung first, magkano nga ba yan? 60 pesos ba? Yung unang ano? Muna yung po, first tranche. 85, sir. 60 muna po. 60 muna, no? So retroactive. So nagko-compute na At malaki na yun, parang billion din na nga abutin. para doon sa unang, doon sa unang ano pa lang, dapat na unang natanggap. bulto, di ba? Kasi, parang ang nangyayari tuloy, yung issue nga po kung ang isang korte ay may karapatan o kapangyarihan na pigilan ang utos ng wage board. Ano bang pagkakaalam nyo, Yusek, na limitation ng power ng court sa mga ganyang issue? Kasi po, kung merong question about sa pag-increase ng wage na issue po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, hindi po ito mapapahinto. At kung meron po silang apila, para hindi pa po muna ma-implement, hindi po sila sa korte pupunta. Mag-aapila po sila mismo dun sa board. Okay. Oo, yun po yung proseso. So parang natuloy, parang ang tawag nila doon, judicial overreach ng korte, yung pagpapahinto. Kaya nga po kino-question yung jurisdiction. Yeah. Kasi nga dapat yung wage board muna, di ba? Pero ibig sabihin nun, considering na dapat nga hindi ho sila nanghihimasok sa ganong issue, wala ho bang kapangyarihan na rin yung DOLE mismo, Undersecretary Tolentino, to to say, muti na academic yan. na ituloy nyo na kahit na may utos yung korte, or hindi ho talaga nyo pwedeng, ano tawag dito, ignore yung korte. Since may separation of powers po tayo at gumagalang din naman po tayo sa mga korte, so hayaan na lang po muna natin na matapos ang expiration, mag-expire yung TRO, and then tignan po natin kung ano susunod na gagawin ng korte. Pero at least, meron naman po na sumagutan rin po yung Office of the Solicitor General at ibinigay po yung panig ng ehekutibo pagdating po dyan. So hindi na ho kailangan ng formal order ni Presidente to say na since wala namang inilabas na injunction, that the DOLE is instructed to implement immediately yung retroactive pay for the workers sa NCR. Hindi na po kailangan. Meron po tayong Secretary ng Labor. Okay. Sige. Kasi parang hinihintay nga ng mga tao na marinig na di ba? Oo. Kung within the end of today, kasi kung wala na talagang matatapos ngayon extension. Oo, diba? mag-expire today. Paano bang nako-consider na mag-expire, Yusek? Ano ba Pag after 5 o'clock? At the close of business hours? Ganun ba yun? Usually, kasi binibigay dyan, karaniwan, pagka TRO, 20 days hindi ko lang po alam po ilang days ang dito, hindi po napansin. No? Pero karaniwan is 20 days. 20 days. So, pagkatapos po nun, the following day po, kung wala na, din, ano na po? The following day. As if wala na. As if wala nang
na ibigay na pagpapahinto. Eksakto pa naman, 15 bukas, di ba? Sahod. Sweldo ng mga... Hindi, 14 yung mga- pa lang ata. Hindi mga regular na O, nagtatrabaho. 14 pa lang. 14 pa lang. Pero bukas na kasi Dahil weekend 15 yung ang 15, Sunday. Yes. dapat sweldo na O, bukas. 15 Sabado. Oo. Sige. Anyway, sige, Yusek, Mm. maraming salamat po sa binigay niyong oras po sa amin. At kung may mga tanong po kami ni partner Rica ng tamang pagko-cross-examination, hihingi kami ng pointer sa inyo. Sige po, walang problema po yan. Oh, wala naman tayong generational divide kay Attorney Claire. Batang there's wala, tayo wala. lahat. I have a Magkakailan generational tayo. divide. Tama. I have a generational divide because Auntie Claire was only in grade school when I was in high school. Alam ko mas may edad ako kay Auntie Claire. Halata naman eh. Wala nga, Mas tinatanggal na nga namin eh. Hindi. Basta Wini-wave i-insist ko na na namin. both of you are Oo. still of a different generation. Yusek, thank you so much. Attorney, thank you, Yusek. Maraming salamat, Rica and Tony. The undersecretary is excused. Grabe. Parang isang See you in a while, Don't forget to like, share, and subscribe.